Good morning, good afternoon, good evening mga kaibigan Pilipino, OFW, saan man sulok ng mundo tayo naroroon ay pagpalain tayo ng Diyos at bigyan tayo ng mahabang buhay bawat isa. Agbyag ka Francis Leo Antonio Marcos, ang pandemic hero ng ating republika. Inihigan ako mga kaibigan, naubos kasi yung oras ko kanina doon sa sa SCP Mamera. Dito muna tayo sa umaga na eh. Ito yung kay Joan Topacio mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction kasi merong mga dito something eh. Halatang haggard na yung pagmumukha eh. Oo. Loka-loka na to eh. May sayad na. Alam mo naman Ganon kasi pag nabubuking na. Pagka lumalabas trabaho, nakita mo yung sinend ko sa Yama, patahimikin daw ako. Dahil sasabit ka. Wow. Hindi na ako tatahimik. Sasabihin ko na lahat ng katot. So ayun nga mga kaibigan, hindi na ito mapapatahimik mga kaibigan. So meron na silang pag-uusap ni Sekyama tungkol dito sa mga kabulastugan na pinagagawa nito ni Inday Marie mga kaibigan. Di ba? Matinding mga revelasyon to mga kaibigan. Di ba? Pero syempre hindi basta-basta tatanggapin to ng FLM family ng ganun-ganun lang. Dahil we learn already in our experience, di ba? Para pagkatiwalaan mo ng lubos-lubos kaagad ang isang tao, lalo na nagmula ito sa UTW mga kaibigan. Totohanan sa'yo. Mga baho mo. Alam mo, Inday, pinakisamahan kita bilang totoong kaibigan. Huwag kang sinungaling. Hindi ka sabi sa'yo, nakadetain ka niyan, tanga, boba. Ikaw, lagi kang Ito mga kaibigan, itong picture na ito mga kaibigan, binlag to ni Inday Camote na kesyo pinalalabas daw nito na na nakadetain daw siya. Pero ang totoo, nasa bahay pala siya ni Joan Topacio. Si Joan Topacio pala mga kaibigan ay ex-wife or hindi ex-wife asawa ni Manuel Escudero mga kaibigan. Di ba kasi kasal pa rin sila, hindi pa sila annulled. Di ba? gawa ng sarili mong kwento. Ang galing mong scriptwriter. At nakasinungaling mo business-minded ni Inday. Ginawa nila yon ni DJ Sweet. Pinagpanggap niya si DJ Sweet na si Wilma. Ayun mga kaibigan, di ba? Na-vlog ko na rin ito mga kaibigan, pero bigyan natin ng mas malalim pa na di ba? Pinagpanggap ni Inday Garutay si DJ Sweet para magpanggap na witness mga kaibigan, yung arte-arte ba mga kaibigan, para mapaniwala ni Inday yung mga supporter niya o yung mga supporter nitong Talino Warriors mga kaibigan, at saka yung mga Talino Warriors vloggers na hawak nga niya itong mga mga biktima na sinasabi nito mga kaibigan. So syempre insakto yung timing ni Inday Garutay dito mga kaibigan, kasi syempre hindi mo talaga pwedeng ipakita sa media mga kaibigan. So pabor na pabor kay Inday Camote lahat yung mga sitwasyon na yun mga kaibigan, para makapambudol siya ng pera mga kaibigan. So si DJ Sweep ang ginamit niya para umarte mga kaibigan. Tapos ang dami pala nagpadala ng kwarta dito mga kaibigan, di ba? Kaya talaga itong mga kaibigan, itong pangyayari nito mga kaibigan, lalo na sa ating mga OFW na nagpapagal, di ba? Pag puro pera na lang, palagi na lang pera ang involved mga kaibigan, mag-isip na kayo ng di ba? Konting kibot pera, konting pera, laging may pera tungkol sa pera mga kaibigan, di ba? Kaya matututo tayo ng leksyon dito mga kaibigan sa nangyaring ito mga kaibigan, kung paano nambubudol yung style nito ni Inday Camote. Biktima daw ni FLM. Nakita nyo kung gaano kasinungaling tong hayop na to para lang makapangsulisit sa mga tao sa road. Correct. Umapaw ang pera niya. Nun. Ang dami nagpadala sa kanya. Pati yung si DJ Sweet. Si DJ Sweet mga kaibigan, nagpadala daw ng 30 mil mga kaibigan, di ba? Kasi ang buladas dito kay DJ Sweet na siguro ang buladas ni Inday dito, DJ, hindi pwedeng hindi ko pwedeng pagsalitain yung mga kumbaga, ikaw na lang muna magpanggap, pero hawak ko itong mga
itong mga witness na to, ganun sinasabi siguro ni Inday, kaya na kumbinsin niya itong si DJ. Na ginamit niya ang boses na umiiyak. Nagpadala rin pandagdag dahil doon sa babayaran niya yatang piyansa na 52,000 niya. 52,000 na piyansa mga kaibigan. So, dito rin sinasabi rin ni Ginang Topacio mga kaibigan na itong si Inday Garutay, ilabas-pasok lang daw doon sa opisina ni Victor Lorenzo mga kaibigan. Di ba? So, imposible namang hindi iba-background check ni Victor Lorenzo to, di ba? Kaya siguro hawak sa leeg ito ni Victor Lorenzo at sunod-sunuran ito sa lahat ng utos, lahat ng sasabihin ni Victor Lorenzo dahil nga meron siyang warrant of arrest, di ba? Not unless lang kumpiyansahan niya. So ngayon, nabulgar-bulgar na dito sa social media, kaya nagkandara pa ito kung paano makakagawa ng paraan para makabayad ng mga piyansa mga kaibigan. So hindi natin alam kung sa mga oras na to ibayad na siya sa lahat ng piyansa niya mga kaibigan, kasi ang daming issue nga mga kaibigan, di ba? Pinapatulan tong issue na to kasi nga si Francis Leo Antonio Marcos ang biktima dito mga kaibigan, ang sinisira nila dito. 3 kaso niya. Yung 52,000 na binabanggit namin sa group namin, sa LS namin, yun yung tungkol sa estafa, falsification of documents at bigamy na warrant of arrest mo. Estafa, bigamy, falsification of public documents. Takot siguradong may hatol ito mga kaibigan pag natapos yung hearing nito mga kaibigan, sigurado yan. 3 pa naman. Nakakapikon lang kasi ayaw pang umamin. Kumbaga sa kasi nga kapit nga ni Victor malakas ang loob. Parang itong si Manuel Boy Mejorada mga kaibigan, di ba? Napakalakas ng loob, may warrant o paris sa absolute mga kaibigan. Sentensyado pa ng graft in corruption mga kaibigan ng Sandigan Bayan niya ito, kung di ako nagkakamali, di ba? 8 taon plus yung 4 na taon mahigit mga kaibigan, di ba? Pero ang lakas ng loob, may ugong-ugong mga kaibigan na meron tong isang backer mga kaibigan. Tsaka natin hindi ko pa nakukuha yung full details dun sa yung pumoprotekta dito mga kaibigan. Ibubulgar din natin yan. buta na to humihirit pa. Correct. Pinasisinungalingan pa kaming mga nagsasabing totoo. Yun. Ikaw, kung magaling kang leader, ha? Although hindi naman ako talaga sumasama sa group chat ninyo, ikaw nagpasok sa akin doon, nagulat na lang ako, nasa loob ako ng group chat mo, tapos sasabihin mo, kinupkop mo ko sa group chat nyo para maging member mo, kapal na mukha mo. Kahit kailan wala akong pinasukan ng mga kung ano-anong grupo ng mga kabalbalan. Ang dami namin tumalikod dyan. Una, sinipa niya kami. Sinipa niya kami ni Big Brothers, ako, si Tita Mel. Etong mga to, ang mahilig magsusunod at saka yung matutina. Nagulat na naman ako, may bag. Yung mahilig magsulsul mga kaibigan. Kumbaga, parang nagkakaroon sila ng selusan doon sa nila, sa grupo nila na kailangan ganito, kailangan ito lang ang magkapera, kailangan ito lang ang magkapera mga kaibigan. Pera pa rin ang punot dulo at ang ugat ng lahat ng ito mga kaibigan, kwarta. Ano na namang GC? Nasa loob na naman ako ng ibang GC. Handa na raw ba kaming tumalikod kay Inday? Tapos ngayon, ibibintang niya sa amin, kami ni Big Brother ang nanggagapang ng mga members niya sa loob. Yung mga members niya suklam na sa kanya. Dahil alam na yung mga pinaggagawa niyang pambubulsa niya sa mga pera ng tao. So yun nga mga kaibigan, talaga yung napakasakit talaga na katotohanan mga kaibigan Itong social media mga kaibigan, meron topic, meron tayong pinaglalaban, meron tayong nagagamit mga kaibigan, di ba? Nagagamit itong social media o itong mga live stream, itong mga ulupong na ito mga kaibigan, nagagamit talaga. Kawawa naman yung mga OFW. Di ba? Parang lumalabas pa ito mga kaibigan na ang OFW inuobliga nila na magbigay mga kaibigan, di ba? Nabubudol mga kaibigan, di ba? Isipin niya lang kaya nung mga OFW na yung mga kaibigan, no? Simula nung pagsali nila sa grupo nito ni Inday Camote, mula nung umpisa pa lang, o kahit na sinong dyan sa mga United Talino Warriors mga kaibigan ko, sa kahit sinong, kahit kanino, magkano na ang nagastos ninyo mula nung pumutok ang isyong ito mga kaibigan, di ba?
Tanungin nyo, kwentahin ninyo. Oh, tama ba yun mga pinagagawa ninyo? Tama ba yung mga taong pinagbigyan ninyo? Di ba? Ang tingin kasi nito mga ito, abroad ka, marami kang pera, pero hindi nila alam. At tingnan nyo mga kaibigan, ng kalyo. Excuse me, may soft drinks, kaya ganyan. Di ba, kalyo mga kaibigan, di ba? Akala nila pinupulot lang yung pera dito, pero hindi nila alam. Pinagpapagalan bawat dolyaris na kinikita namin dito sa abroad. Di ba? Maawa naman kayo, di ba? Puro na lang pera, pera. Gumawa siya ng group ng Superman. Yun ang pinagmulan ng gulo nila Pelma, si Kini, at saka nung Roa ng mga taga-Japan dahil hiningan niya rin ng pera. Yun, pera pa rin. Padala para sa tulong sa biktima raw. Hawak niya raw si Jack Patty. Siya daw ang humahawak ng pera para ibigay sa mga biktima. Yung mga kaibigan, di ba? Ang modus nito ni Inday, hawak niya yung mga biktima. So humihingi siya ng simpatya. O kailangan natin suplayan, kailangan natin ganito, ganyan. Nung una pa nga mga kaibigan ang ano nga doon mga kaibigan, bibigyan ng milyones mga kaibigan, di ba? Yun yung pakana ni Inday ngayon mga kaibigan, di ba? Yung usap-usapan nila doon sa mga tanga-tanga warriors, di ba? Yung 1 milyon, sino kayo nasa grupo na yung mga kaibigan na nag-usap-usap na kailangan makalikom tayo ng ganitong milyones. Kunyari lang pala ibibigay sa ano, di ba? Wala naman pala silang contact doon sa mga witness na yun mga kaibigan, di ba? Oh. Tapos hindi naman nakarating si Jack Patty 11,300 na pinagngangawa ni Idiot. Diba? Bakit puro pera? Yun nga mga kaibigan, puro pera, pera, pera. Di ba? Kaya tayo bawat isa sa atin mag 10 beses o mag 5 milyong beses tayong mag-isip. Pera, 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 pera. Di ba? Ano akala nila sa OFW? Pera, pera, pera. O di ba? Wala ba tayong pamilya? O di ba? Imbis na itutulong natin sa pamilya natin, napupunta pa sa mga katulad nitong na ano, di ba? Kawawa naman yung mga nabiktima nito ni Inday Camote, di ba? Ganon din to sila Ilong, sila Kuting, di ba? Itong si 3H's, at saka kung sino-sino pa dyan mga kaibigan, di ba? Puro na lang pera, pera. Oo, yun ang ano nila, yun ang nakas. Ang nakakabwisit sa taong to, may mga ebidensya na kaming ipinakita. Yung mga tao niya naniniwala pa rin sa kanya. Pero yung mga biktima niya nagsalita na. Pati yung si Alexa, nahiningan niya ng 3 lapad yata yun. Mga Japan movement, yung Japan na OFW sa Japan mga kaibigan, di ba? Ang tingin nila kasi dito, lapad mga kaibigan, di ba? Kasi siyempre nahahawa din yung mga Pilipinas sa kagalantihan ng mga Hapon mga kaibigan, di ba? Dahil sa Japan ang lakas kumita ng mga Pilipino, lalo na kung masipag ka magtrabaho mga kaibigan. Malakas kumita daw ang mga Pilipino dyan. 11,000 kasi yung unang pinadala ng tao. Tapos pinalalabas niya na wala siyang natanggap. Yung sumunod, yung 3,000 para sa gift giving ng Pasko para sa mga bata. Ang total na hawak niya hindi ko alam kung magkano dahil hindi ako nakikialam sa pera. Tsaka hindi ko alam na ganun ang gawain niya. O huli na niya natuklasan mga kaibigan. Siyempre pagdating sa pera mga kaibigan, makakaramdam ka mga kaibigan. Posibleng hindi mo maramdaman mga kaibigan. Puta, hindi naman 1,000 lang usapan dito. Hindi naman 500 lang ang usapan dito, di ba? Kung ganyan lang usapan, 500 lang sa OFW, madaling kalimutan yan Pero pag ang usapan na $100 pataas na mga kaibigan, ibang usapan na yan, di ba? Ano ba obligasyon ng mga OFW para magbigay dito kila Inday Camote sa mga kasinungalingan nito, di ba? Ano ba obligasyon ng OFW, di ba? Na nanghihingi siya sa mga tao. Ang akala ko naman, yung mga perang yun, galing sa bulsa niya or meron nagbibigay talaga. Masasabi ko rin meron nagbibigay talaga kasi lagi siyang pumupunta sa Cebuana, Palawan, LBC, pero hindi ko pinakikialaman. O Palawan, Cebuana, LBC, kung saan nagpapadala yung mga OFW, padala ng mga OFW yan mga kaibigan. Kasi ba,
Yung mga ganitong issue mga kaibigan, kailangan niraramdam natin, huwag natin sabihin na ano, yung issue, wala yan, huwag natin pansinin yan, huwag natin ano yan mga kaibigan. Yung nilalaman ng issue mga kaibigan, yung pinatutungkulan ng issue mga kaibigan, yun ang dapat na anuhin. Kasi may perang involved, anything na may perang involved mga kaibigan. Di ba? Mag 10 milyong beses kang mag-isip, anything na may perang involved, kung palagi pera. Di ba? Yun, hindi ko inalam kung kanino galing. Dahil ako'y sumasama lang sa kanya para tulungan siya sa mga ginagawa niya. Pero hindi ko alam na doon sa mga pagtulong na ginagawa niya, sa 100, palagay na natin, 100 pesos, 100,000 na ipamimigay, 30,000 lang nakakarating sa mga tao. Ano sasabihin niya? Iba-iba ang sinasabi ko. Iisa lang naman itong si... So ayun nga mga kaibigan, di ba? Sa 100,000, parang 30,000 o 20,000 lang yung ano, yung naipamimigay mga kaibigan. Kaya sa bawat donation mga kaibigan, napaka-importante talaga ng black and white mga kaibigan. Huwag kayo mag-donate kung hindi nyo makikita yung pangalan nyo doon sa master list, name nyo, at amount na inyong dinonate mga kaibigan. So wala silang ganun mga kaibigan. O si Dakil is my mother, who am I? Kung sino ka man na nagsasalita dyan, proud kami sa iyo. At the end of the day, nakagawa ka ng mabuti at malinis na konsensya mo. And mararamdaman mo sa sarili mo na masarap huminga ng malinis ang konsensya. Totoo yung mga kaibigan, napakasarap huminga pag malinis yung konsensya mo. At lalo na yung perang ginagastos mo pag pinagpagalan mo mga kaibigan, okay, napanalunan mo sa loto mga kaibigan, ang sarap gastos yun kasi hindi galing sa pagnanakaw mga kaibigan, di ba? Hindi galing sa pambubudol o hindi galing sa panghihingi mga kaibigan, di ba? Oh. Nasabi ko, di ba? Yung mga pera na hinahabol ng mga tao mo sa member mo, eh, naglayasan sa'yo dahil ni thank you. Pag dumating ang pera, walang natatanggap sa'yo thank you. Ang sa akin lang, pinadalang ka ng tao, ba't hindi ka kasi nagte-thank you, hindi ka na nakikipag-communicate. Dapat kinakausap mo para wala ka nakakalaban ng ganyan. Natural. Yun nga dapat mga kaibigan, sinasabi na ano, transparent mga kaibigan. Halimbawa, nagpadala ka sa isang tao ng ganito, para sa ganitong purpose. O, dapat makita mo yung master list, okay, tapos na. O, gagawin na natin yung, gaya nito yung ano, yung pagbibigay doon sa mga bata mga kaibigan. So kailangan may master list yun ng ano, kung magkano lahat yung naipadala sa kanya, mga resibo, mga ano, tapos kung magkano yung nagastos, at kung magkano rin yung nagastos dito ni Inday Kamote. Di ba napakahalaga nun mga kaibigan? Ako, pag ako nagbigay ng pera at hindi ko malang magpasalamat, magagalit ako. Siyempre naman. Ate, wait lang, may message Wala dito. ng gulo. Ate Jo, ate. Okay, sige. Ate, mag-ano ka? Nag-echo ka? Bakit po ba sa nagsusolicit, sa tingin niyo po ba, meron po bang FLM supporter o FLM worldwide po kasama doon po sa mga nagbibigay kayo? O doon po sa kanilang paniniwala po? Karamihan po kasi na nagbibigay dito, puro anti-FLM. So ang mga biktima dito mga kaibigan, yung mga naniniwala sa kanilang mga kaibigan, yung pala yung mga nagbibigay dito mga kaibigan. Grabe talaga mga kaibigan, pera talaga labanan mga kaibigan. Diba? Kaya totoo talaga yung sabihan na ano money is the root of all evil. Ang pinalalabas na kasi hawak niya ang mga biktima ni FLM. Okay. At kailangan niyang suportahan ng mga... Oo. Ito medyo bilib ako dito kay kay Joan Topacio Pero doon kay DJ Sweep, talaga makikita mo talaga na ano ba tawag nito? Ibang pangalan pa yung tawag, tapos naging kalabasa pa tayo. Okay, tapos ito kahit paano, medyo may pero you have to prove more and more and more. Kailangan niya supportahan yung mga pangangailangan ng mga expenses noon, yung pagsundo niya raw sa biktima, pagka daw may hearing sa court. Di ba nga pandemya? So ayun mga kaibigan, isa sa mga tuwing may hearing, kaya pala
lalabihin ito doon sa ano, excuse me ulit, doon sa ano, sa RTC mga kaibigan, para palabasin niya doon sa kanyang mga binubudol na nandoon siya, inaalalayan niya yung mga biktima, kunyari, di ba mga kaibigan? So tuloy-tuloy ang budol mga kaibigan, hindi, allowance pa, pera pa. O gaya nung ano, yung huli ko na panood na ano, yung nahuli sila ni Amazing Bantot eh. May nagpadala kagad ng 1,000, may nagpalipad kagad ng 1,000, napapa-index si ano eh, si Kamote. Oh, may nagpadala kagad ng ano, ng pabayad po talaga naman, Diyos ko po. Wala namang kailangan sunduin dahil nasa Zoom lang naman ang mga biktima. Ayun, okay. Ano, hindi naisip yun na ano, Zoom lang, ano susunduin mo? O diba? O, at least ngayon talaga nabubuking ng mga kaibigan. So, antay po yung nagbibigay. So, pinaniniwala niya na meron po siyang hawak na Na mga biktima. Grabe yung paggamit ng mga anti-FLM mga kaibigan dito sa ano to. Yung boses na yan ni ano, ni DJ Sweet mga kaibigan. Nakita niyo naman yung kainitan nung umpisa mga kaibigan, di ba? Ang bilis pala umandar ng utak nito ni Garutay. Puta, ugaling ano pala talaga to, yung talagang scammer pala talaga yung pag-iisip nito mga kaibigan, di ba? Kung paano paraan makapanghut-hut, kumbaga sa init ng sitwasyon, talagang focus talaga ganun, di ba? Dahil nung pagdating din nila yun mga kaibigan, yun din pala yung purpose niya mga kaibigan, na pag-aralan nila sa social media na ganito, ganyan, marami palang pera sa OFW, ganito, ganyan, donation, di ba? Pagtulong, o di ba? Ito naman, biktima, mga kaibigan, tapos tutulong daw sila doon sa mga bata, sa mga ano. Ayun pala, peki lahat mga kaibigan, binubulsa pala ng Inday Kamote. Practice layer. Okay. So, pwedeng pasok to sa ano, panloloko. Totoo. O pasok yun mga kaibigan sa ano, yung ano ba tawag dito? Stapa ba mga kaibigan o ano? Yung swindling o yung ano, yung basta panluloko yung mga kaibigan, kasi nangolekta siya ng pera, may mga resibo. So, ang sasabihin ng mga tao, ang purpose nito, para sa ganitong bagay, peki naman pala mga kaibigan, hindi naman pala naganap yung ganung bagay. O, di ba? Pasok nga mga kaibigan, so may probable cause talaga mga kaibigan. Pasok. Niloloko niya yung mga Large scale to mga kaibigan, kasi OFW. Napakadami nito mga kaibigan. tao sa abroad. Karamihan na nagbibigay kasi dito nasa London, nasa Amerika. Kawawa naman itong mga kapatid nating ano, Pilipino mga kaibigan na nadali ng ano, UTW mga kaibigan sa pangunguna nito ni Inday Kamote at kung sino-sino pang may mga kinalaman dito mga kaibigan. Napakalinaw mga kaibigan ha. Kaya tayo OFW, ingat talaga tayo maigi mga kaibigan dahil tayo talagang tinatarget dito. Tayo talaga mga ano, kailangan talaga maging bukas tayo sa pagpuna at damdamin ng ating kapwa mga kaibigan, di ba? Wisdom. Let's pray to have the courage and the strength to change the things we can't, di ba? Yung mga bagay na hindi natin kayang baguhin mga kaibigan, magdasal tayo sa Diyos na bigyan tayo ng wisdom so we can change yung mga bagay na hindi natin kayang baguhin. Nasa Alaska. Mismo yung pinagsalita niya na umiiyak na nagpinagpanggap niyang Wilma. Sipin mo ha, na umarte na, umiyak na, nagsalita pa na kunyari siya ay biktima. Yung pa ang nagpadala sa kanya ng pera. Pagdagdag. Diyos ko po, napakatinding revelasyon nito mga kaibigan, di ba? So, kung pinakinggan natin, hindi natin pwede sabihin baliwala mga kaibigan kasi may mga perang involved dito mga kaibigan di ba? Kung hindi pa na-booking yung mga ganyan mga kaibigan, di dire-diretso pa rin yung pambubudol yung mga kaibigan. Ni Inday Kamote mga kaibigan, dire-diretso pa rin yan. Pera. Ang daming revelasyon dito mga kaibigan tungkol sa pera. Hindi ba kaya nabudol niya? Ito po talagang budol. Ito po talaga. Para sa inyo po, ito isang budol. Tama po ba? Oo, scammer to. Ngayon ko napatunayan na totoong scammer to. Ayos na to, sama ako ng sama, pinagtatanggol ko pa kay Idiot, parehas lang pala sila ng level. Amen! Tara, hindi basta-basta yung level dito ni Inday Garutay mga kaibigan dahil yung nangi-scam mga kaibigan, so alam na yung mga technique
paano iskamin yung mga supporter niya, mga kaibigan, grabe. Lumabas din. That is So, good. ito po, sigurado po, Yung pangalan ng ako, I'm sorry. sigurado po na Pasensya na kayo ha. ang dami po Although- kayo na sisirain po kayo ni Marie at i-distract, sasabihin sa mga tanggap niyo po ba yun? Na Hindi naman ako. Hindi talaga maaalis yung mga kaibigan kasi social media to mga kaibigan, may mga manonood dito mga kaibigan eh. 'Di ba? So yung mga manonood dito, yun ang magdi-decide, yun ang makakapagpabago ng isip nila, yung salita ng bawat magkabilang panig mga kaibigan, 'di ba? Kumbaga para tayong korte dito mga kaibigan eh. Meron tayong mga palitan ng ng salita mga kaibigan eh. Talagang hindi mo maiiwasan talaga yung meron talagang babatikos sa'yo mga kaibigan eh. Eh di ba sa mga video ko nga mga kaibigan, ang dami rin bumabatikos, parang ganun pala yun eh, di ba? Puta, meron pa dun yung puta na. Naman sino ba itong panot na to? Panot, tama ka, panot naman talaga ako. Ako, yung tipo ng kaibigan mo na pagtalikod mo, isisiraan ka na. Kasi walang taong ganun. Demonyo lang siguro yung ganun. Ako, kahit makagalit ko ang kaibigan ko, never Inom ako ng ko konting gamot, sasabihin Brazilian. ko ano yung mga naging sikreto namin. Pero itong taong to, walang hiya to. Sinabihan ko kasi to ng bobo nung time na nag-meeting kami. Sabi ko, huwag kang bobo ha. nung Pagka po sa ikaw meeting mo, ate, meron po ba kayong screenshot o wala kasi yun eh, naka-LS kami pero hindi live. Nag-uusap-usap kami sa loob. Etong nangyari sa amin na gulo, nag-umpisa to dun sa grupo namin na matutina, na natauhan niya. Eto yung taga-spy sa lahat ng page. Paikot-ikot to. Screenshot, ipararating. Yun mga kaibigan, meron kasi mga tao na ganun mga kaibigan, yung browse sa Facebook, sa mga kalaban, sa mga screenshot. Pasa dito kay Inday Kamote mga kaibigan. Inday Kamote naman syempre, hindi mapakali. Kumbaga gustong-gusto niya yun kasi viewers, issue, ganito, ganyan, babalikan niya yung mga bumabanat sa kanya. Kasi yun ang pinanonood ng mga tao mga kaibigan, yung mga banata na ganun eh. Makatawi dito yung parang nagniningas ng apoy para magalit to lagi tong parang asong ulol eh. Pag nabigyan mo ng mga screenshot na may message against sa kanya, titirahin na niya, magbubunga nga na siya. Kaya tinawag ko siyang bobo. Sabi ko, huwag kang bobo. That's social media. That's it. Yan talaga. Dapat, nag-iisip ka. Pagpalagay na natin ikaw ang leader nitong grupong binuo mo. Bakit kailangan mong tirahin lahat ng taong may sinasabi against sa'yo? Baka nakakalimutan mo, nasa social media ka. Yun At nga. hindi mo na pag-aari sa sarili mo. Ikaw ang mismo nag-drag sa sarili mo sa social media. Kaya, lasapin mo lahat. Kung murahin ka, purihin ka, wala ka na doon. Kaya hindi lahat ng magmumura sa'yo, aawayin mo, That's the truth of social media mga kaibigan. Pag lumabas ka sa social media, yung criticism, yung pag-uungkat sa pagkatao mo, talagang andyan na, kasama na lahat yan mga kaibigan. Kanya-kanyang resources na yan mga kaibigan. Diba? Lalo na pagdating pa ng 2022 mga kaibigan, matinding bakbakan pa ito mga kaibigan. Siyempre, lahat tayo may kanya-kanyang manok sa politiko mga kaibigan, diba? So maghahanap tayo ng kamanok natin. O diba? Tapos magsama-sama. Para i-promote yung isang kandidato. Diba? Ganun yung mga kaibigan. Busak ka ng kagrupo. Huwag kang Yun ang sinasabi ko sa kanya. Tama. Para tayo nasa showbiz eh, diba? Ganun lang yun eh. Para sa showbiz nga talaga, ganun talaga mga kaibigan. Dito sa FLM topic mga kaibigan, milyon din ang taong naka-involved dito mga kaibigan. Milyon din ang taong sumusuporta at sumusubaybay dito mga kaibigan, di ba? Kabilang panig mga kaibigan. Antayin niyo yung pagbabalik nitong mga ng mga utak talangka mga kaibigan. Mobelo lang itong mga kaibigan. Ang nakatoka lang dito, hinahayaan lang nila. Natuloy pa rin yung issue dito kay Inday Kamote, dito kay Amazing Idiot, dito kila 3 inches, kay Ilong, o di ba? Hinahayaan lang nila ganoon. Kumbaga, pandiinan ko baka sila yung mga pandiinan pagdating ng eleksyon mga kaibigan. Kaya marami tayong mga question and answer dito mga kaibigan na haharapin. dito Ang po ba sa pinagawayan namin,
Wait linawin ko lang. Pinagawayan namin sa loob ng LS, meron kaming kagrupo, pinagbibintangan niyang butol. Ito ang kwento nun. Yun, ikukwento niya na ngayon yung kay Matutina, mga kaibigan. Papasok yata dito si 3 inches, mga kaibigan. Si Matutina, nung time na yon, magpapasko, tinanong ni Big Brother ko anong gusto niyang regalo na matanggap. Ang sinabi niyang gusto niya matanggap na regalo, motor. So, nangingi. Takil mga kaibigan, napakatindi ng mga kaibigan. Yung sa mga group chat na ganyan, o anong birthday ni anong gusto mo matanggap na regalo? Motor, mga kaibigan. Grabe naman yung hingian na yan, mga kaibigan. Siya ng motorsiklo. Ang ginawa naman ng mga ka-group namin, nag-ambag-ambagan sila. At sinabi na, o sige, magbibigay akong 10,000. May pera naman yung mga nasa grupo, mga big. Diba mga kaibigan, yung mga supporter nito mga kaibigan, para masabing may sinabi sila, naglalabas sila ng kwarta mga kaibigan. Di ba importante ba yung gano'n? Ang importante, yung suporta, di ba? Para sa akin gano'n eh. Yung suporta ang importante, hindi yung pera mga kaibigan, di ba? Yung prinsipyo, yung ipinaglalaban ang importante. Hindi yung kung magkanong pera ang kaya mong ng mga tarantado talaga itong mga to. Mga ungas. Big time naman. Biglang dumating ngayon si Mr. David Elagan. Naku, pumasok na itong 3 inches mga kaibigan. Asa na ba yung 3 inches ko dito? Talaga, kasali ka pala dito eh. Pag kasali ka, yan, dyan, nakadisplay ka dapat dyan. Insakto yung mga kaibigan, actual yan sukat na yan. Walang labis, walang kulang. Kasi kasama rin to ni Inday. Correct. Sabi niya, magkano ba ang motor? Payabang agad mga kaibigan, di ba? Itong tanong ko sa iyo, 3 inches. Simula nung lumabas ka, hanggang sa mga oras na to, ilan na ang pinakawalan mong pera? Is it worth it? Ha? Tapos sabi naman nung Matutina, ay, ang brand niya po kasi 75,000. Although yung mga kasama ko, napapataas na kilay. Kasi syempre, nangihingi ka ng regalo na... Kasi sino ba naman hindi tataas ang kilay ng gano'n? Ano to? Kamag-anak ko nga, hindi ko mabilihan ng motor eh. Tapos dito sa group chat na to mga kaibigan, sa inaano to ni Inday, sa group chat ni Inday, may motor. Kasi grabe naman yung mga kaibigan, asa sa OFW. O diba? Para lang masabi na ay, si nagbigay, si nagbigay para maging bida sa isang tao. Magbibigay ka ng pera, di ba mga kaibigan? Pakalaking amount ng 75,000. To the fact na ang layunin sana namin, makatulong sa mga kapwa natin na naghihikaw sa walang makain. O yun pala mga kaibigan, ang layunin pala ng group chat din nila na is like a mayaman challenge mga kaibigan, in their own way, para makatulong. Tapos ang hingi motor pansarili mga kaibigan. Pero siya, material ang hiningi niya. Although ako, Damage is done sa life ni Sir FLM at buong pamilya niya. Yes, tama yung mga kaibigan, damage is done already. But we here, Depender, we will defend Francis Leo Antonio Marcos sa kahit na sino mang gagamit ng kanyang pangalan, sa kahit naman sinong tao na magmamalabis para magkapera sa pangalan ni Francis Leo Antonio Marcos. We will condemn you. ikinig lang sa usapan nila, hindi ako mahilig umakyat kasi nasa baba lang ako noon, nakikinig lang ako sa kanila. Kahit na sabihin mo pang regalo yan, hindi naman dapat ganun kalaki. So, ang nangyari, inako lahat. Ano ba naman ito? Group chat tayo. O, 100 tayong member. O di gawin natin. Kada may birthday, once a year ng isang member dito. O, let's share, fair share, 100,000. O, parang paluwagan lang mga kaibigan, di ba? Mag-share tayo ng tigwa 1,000. Lahat tayo obligado magbigay ng 1,000 pesos each birthday. O di ba? Parang paluwagan lang, o di ba? So, mas matibay pa yung mas maganda yung ganun mga kaibigan, fair. Di ba? Ang problema niya, pag yung isa nakakuha na umalis na, Diyos ko po. Yun naman ang problema. Yun, ni Sir David. O sige, ako na magbibigay ng motor mo. Yun, bagong dating dito si Sir David. Saksak na ka Sir David, tuloy ako ni 3 inches mga kaibigan. Bagong dating siya dito mga kaibigan. So, syempre para ma-catch up na lahat yung mga tao dito sa group chat na to, bumilib sa kanya, sige, kagot ko na yan. O, di ba?
At yung perang nalikom dyan para sa motor mo, yun na lang ang ibigay sa gift giving. Para sa mga, namigay kasi kami nun sa mga batang, lansangan. Tapos eto na, So namigay pala sila mga kaibigan dun sa Batang Lansangan. So dun sa pamimigay dun sa Batang Lansangan, saludo ako dyan. Siyempre kasi taong bayan na nakinabang, may taong bayan na nakinabang. Yung mga Batang Lansangan, may nakinabang. So saludo ako dyan. Pero doon sa mga kinulimbat na pera mga kaibigan, hindi ako saludo doon. Babatikusin natin yan. ang pinadala lang sa kanya yata ni Mr. David 45,000 or 50. Hindi ko alam kung Nangako, hindi na kompleto mga kaibigan. Kumbaga, parang hulugan mga kaibigan, parang yung nangyari kay Kuting, di ba? Dalawang beses, so sikwet-sikwet siya, parang ganun hulugan. Naghanap pa siguro na mauutangan. Kasi siyempre nakapag-file yata ito ng bankruptcy 3 inches. So wala na siyang credit line sa bangko mga kaibigan. ano yung natanggap niya eh. Nakabili siya ng motor na second hand. Ako, mayroon din naman akong motor. Mio Takesho. Abonado pa raw siya. At nagdagdag pa raw siya. So nabigyan ka na ng tulong lahat-lahat. Tapos i-comment mo pa o sasabihin mo pa sa group chat na abonado ka pa. Kinonsensya mo pa yung nagbigay sa'yo. Imbis na mag-thank you ka, magpasalamat ka, at nabigyan ka na regalong pera pambili mo ng sarili mong motor, pang personal use mo. Di ba? May gana ka pang sabihin na na nag-abono ka pa. Diyos ko po. Bumili siya ng Mio. Sipin niyo Mio, second hand, bibilin mo 45,000. Nakita ng ganon para namang hindi tayo sanay. O kasi ang pinupunto ni Joan Sipasio dito mga kaibigan is bumili din siya ng Mio na napakababa pa ng mileage sa halagang 35,000 lang. So ang ina-expect niyang presyo is 45,000 pababa yung mga presyo mga kaibigan. Di ba? Bumili ng mga motor di ba? Yun na nga yung pinagtalunan namin doon. Pero hindi ako nakisawsa doon. Never. Niya kasi dito kay Matutina. Alalay niya lang. Di okay na. Nagwawala tong Inday. Pumunta sa GC namin. Wag yun ang kakausapin si Matutina. Budol yan. Diyos ko po. Saan ba araw masasabi doon na budol daw mga kaibigan? Inggit kamo siya mga kaibigan. Kaya gusto niyang sirain kasi malakas siguro yung apin nitong Matutina mga kaibigan para mas kapanipaniwala na bigyan ng mga OFW. Tako po. Yeah. Galit. Nakakal po. Galit na galit yung budol queen namin. Hindi na ako nakatiis Budol Queen mga kaibigan. Siyempre pag may Budol Queen, may Budol King din mga kaibigan. Sino kaya yung Budol Queen sa kanila mga kaibigan? Kasi, napipikon na ako. Sabi ko ganito, Inday, ano ba pinapuputok ng butsi mo? Kung nanghingi yun dun sa, isang ka-member natin, nag-willing naman magbigay ng regalo sa akin cellphone. Siguro kasi ito si Matutina, mahilig to mang-aliw ng mga kagrupo na kinakausap niya, in-entertain niya, napapasaya niya, kaya siguro binigyan din siya ng pambiling cellphone. May cellphone pa mga kaibigan. Ibang klase talaga mga kaibigan. Ginawang gatasang baka yung mga OFW mga kaibigan. Dadaanin ka sa mga gandang salita, etos, o di ba? Ano pa hinihintay mo? Etos, o padala ka na. Ito na, ang pinadala daw sa kanya is $300. $300 mga kaibigan. Ilang araw mong pagpapagalan yun mga kaibigan? 4 na araw. Sabi naman ni Matutina, pinasok ko siya sa GC. Kasi biglang nag-left sa GC namin to si Matutina siguro. Dahil dun sa mga nakukuha niya, kaya nagtaka rin ako bakit siya nag-left the group. At tapos yun nga, sinabi ni Inday na kesyo, budol daw yun at hindi raw sa kanya ipinaalam na nanghingi ng pabili ng cellphone. Eto na, nung binara ko siya, sabi ko, bakit naman kailangan idaan sa'yo? Sino ka naman? Di ba kala ko ba dito sa group natin, patay-patay tayo?
Tapos kung hindi daw dahil sa kanya, hindi raw makikilala nitong matutina yung mga kadikit niyang tao sa loob. Yung mga big time na hawak niya. May mga big time palang hawak to si Inday Garutay. Kung sino man kayo, magising naman kayo sa ano mo. Inuubos nyo yung pera nyo rito sa mga ganitong klase ng tao, mga kaibigan, di ba? Yung mga pinagpagalan ninyo o pinagpagalan ng mga asawa ninyo. Grabe. Mahilig kasi ito mag-ipon mangilatis. O sino yung mga big time Ganun siya. Tapos, eto na. Ang ginawa ko, pinasok ko si Matutina. O, magsalita ka. Nandito si Matutina, sabihin mo yan sa harapan niya. Hindi yung pag nakatalikod ang tao, binabakbakan mo. Meron ba mali sa ginawa ko? O, tapos na magkaharap na sila, pumunta kami sa, sa LF na hindi Ang daming natulonggis nito ni ano. Diyos ko po. live, na kami-kami lang ng mga kasama sa grupo. Ilan lang kami. Oo, naka-private kami. Siguro mga 4 o 5 kami doon. Nung nasa loob na kami, nagtatalo kami. Pero hindi siya nagtataray. Sabi ko, eto na si Matutina. Sige, harapin mo na. Sabihin mo sa kanya, nabudol siya. Ako sabi man nitong Matutina, ano bang nabudol ko? Binigyan naman ako ng pambili ng cellphone. Ano bang masama doon? Yun nga ang nagiging palabas, mga kaibigan. Ano nga naman ang naging masama ron? 'Di ba? So ganoon yung mga kaibigan, yung budol-budol, 'di ba mga kaibigan? Kukumbinsihin ka, mga kaibigan. Yung hindi mo alam, labas ka na pala ng labas ng pera mo, mga kaibigan, ang hindi mo nalalaman, mga kaibigan. 'Di ba matatauhan ka na lang isang araw pag kinuwenta mo na lahat yung mga perang ibinigay mo, mga kaibigan. So kwentahin nyo yung mga perang na ibigay nyo, mga kaibigan. 'Di ba? Ang dami nito, kada isang tao, mga kaibigan, 'di ba? Grabe yung mga pambibiktima nitong mga to. Mga hunghang, mga tinamaan kayo ng lintik, 'di ba? Eto na. Magkano binigay sa'yo? Magkano binigay sa'yo? Bakit hindi mo sinabi sa akin ganito? Di sabi mo nito isa, $150 lang bakit ano ba sinasabi mo $300? $150 lang yun, kasi second hand lang ang bibilin. Ganun pa siya. Di okay na sila. Ito maya-maya, okay na tong Hinday. Nasusunod sasabihin mo sa akin kung kanino ka lang susulisit, gano'n. Ayaw niya nang nalalamangan siya. Yun ang sabi ko. Nagtalo kami dalawa. Ay sabi ko, ano bang pakialam mo kung may binigay kay Matutina? Bakit kailangan mo agad akusahan yung tao at sabihan mong scammer? Ano ba? May nagtataas na, diba? Ganun siya kabastos. Si Marilis, kaya nasa loob siya ng NBI. Nung time na yon, umuwi na ako, iniwan ko na si Inday Marie doon at nagpaalam na rin ako sa kanya. Tinanong ko pa siya matutulog. Sabi niya, kailangan niya umuwi sa Bulacan. Nung time na yon, binalikan ko siya. Sabi niya, iuwi mo muna yung kotse ko sa inyo, Joanne. Dito na ako matutulog sa NBI. Pero nagtaka ko, napaisip lang ako. Bakit andun lang kami sa hagdanan? Hindi kami pumapasok sa office ng Cyber Life and Crime. Ang alam ko kasi, secret agent siya doon. Tapos sabi niya sa akin, sige na, iuwi mo na yung kotse. Dito ako matutulog. Bukas na lang, pag balik mo, agahan nyo. Kasi pupunta tayo doon sa Malolos, Bulacan. Itong mga kaibigan, di mo? Buhay na testigo, mga kaibigan, na meron talagang access ito si Inday doon sa Cybercrime Division, mga kaibigan, di ba? Ang lakas ng loob magpaiwan doon siya matutulog, o doon siya di ba? Kasi napapakinabangan nga nila itong mga kaibigan. Sila ito yung parang pinaka-bosses nila sa social media, tiga masid, tiga ng mga contact, yung mga pwedeng mabiktima, mga kaibigan. Grabe. So ako naman, sabi ko, ayaw mo ba talaga sa bahay matulog? Okay, sige, kung dito ako matutulog, okay ka lang ba dyan? Ganun pa ako. Iniwan na namin siya. So inuwi namin yung kotse niya sa bahay ko dahil wala namang parking siyang sarili doon at bawal mag-parking ang outsider doon sa loob ng NBI. Okay na umagahan, yun na yung napunta na kami ng Malolos, Bulacan.
sa City Hall. Dun sa Sa NBA pa hindi ka basta-basta makakaparada dyan. Makakapasok ang kotse mo dyan, pero kailangan agent ang magsasabi dun sa gwardiya, tatawagan yung gwardiya dun sa ano, yung mga security dun sa harapan. O papasokin mo si ano, o di ba? Ganyan. Kasi minsan nakakapasok din ang sasakyan ko dun nung araw eh. Nakakapasok ako dun, depende sa taong magpapapasok sa'yo kung may asim. court. Ang driver namin yung asawa ko. So, nung nandun na kami sa Malolos, Bulacan, sabi niya, pinagpapanggap niya. Ayun. Para magpiyansa yata to si Inday Camote, mga kaibigan. Tapos, pinagpapanggap yung asawa nito ni Joan Tipacio. Hindi naman asawa, ay makalibin niya, mga kaibigan. Di ba? Pinagpapanggap na NBI. O di ba? Tapos sinabi doon sa korte, mga kaibigan, na ano ka, detainee ka, bakit ka nandito? O di ba? Hindi ka dapat ang naglalakad diyan, ganito, ganyan. Niya. Picture, yung asawa ko. Nagulat na lang ako, pabalik na sa kotse, yung asawa ko, iniwan siya at kumakaripas at Siyempre ba naman, puta, halimbawa ako, kasama ng isang tao, tapos sige, magpanggap ka na pulis o magpanggap ka na ano, siyempre, hindi ko gagawin yun, mga kaibigan. Di ba? Mga ano lang, criminal-minded lang yung mga taong gumagawa ng ganun, mga kaibigan. Yung magpapanggap ka na pulis ka o magpapaano ka na ganito ka, ganyan ka. Di ba? Yung mga taong mayayabang, yung mga taong ano, ang nagpapanggap ng mga ganun, mga kaibigan. Di ba? Ako hindi ko kaya magpanggap, mga kaibigan. Tayo, straight to the point tayo, real talk. kumain, napakain pa nga ng fishball. Di ko nga alam kung ba't kumakain fishball. Ba't na kumukuha ng release order mo yung mismong NBI agent at hindi ikaw? Kahit ipakita mo yung resibong binay. Oo, tama. Kumbaga yung ano, yung supervising officer o kaya yung ano, piyansador, maaring yun ang pwede sigurong kumuha ng ano, ng release order kasi detainee ka nga eh. Bakit ikaw ang pupunta ron, oh? Diyos ko po, mga kaibigan, grabe pala yung pagpoprotekta rito ng ano, ng backer nito ni Inday Camote, mga kaibigan. Ang dami niyang warrant of arrest. Kung hindi pa na ano tong social media, mga kaibigan, hindi mauungkat yun at parang okay lang, parang si Mejorada, hayahay, walang pakialam sa batas. Anong sentensya? Anong kaso-kaso? Meron akong backer, merong pumuprotekta sa akin na nakaupo sa pwesto. Hindi nyo ako kaya. Parang ganun lang yung mga kaibigan, balahura sa batas. Bayaran mo, pwede ka pa rin damputin anytime at ikulong dahil wala kang authorized, hindi ka NBI at ikaw ay detainee pa. Yun ang sinabi sa akin ng asawa ko, kaya kami ay kumaripas na. Siyempre po ito matatakot yun, detainee ka, baka mamaya sabihin, ano, hoarding a criminal to, o hoarding a detainee. Naku, Diyos ko po. At mapapatuloy ito. Kung tumawag ng ano matawag doon, ano ba yung mga pulis doon sa korte, may mga pulis na ano dyan eh. Okay, tumawag doon sa station commander o yung sa pulis na nakakasakop sa kanila. Kasi meron gano'n dyan, may mga pulis dyan sa RTC. Pakicheck nyo nga itong ID nito kung nagpapanggap niya ba to, o NBI ba to, o ano. Ito kasi detainee ito, buti hindi nagkaganon, mga kaibigan, ano? Ang palabas doon sa City Hall ay walang hiya, parang conspiracy pa kaming lalabas at kami Talagang lalabas kayo doon na ano, kakonspiracy, dahil pagpapanggapin yung asawa mo na ano, NBI, Diyos ko po, santo, mga kaibigan. So, medyo mahaba na tong video, mga kaibigan. I-post na natin yan kasi karamihan naman ng FLM family is napakinggan na ito, mga kaibigan. So, ang pinupunto dito, mga kaibigan, is yung pera, mga kaibigan, yung pambubudol na ginagawa nito ni Inday Camote, mga kaibigan. So, maging matalino tayo, mga kaibigan. Di ba, Pilipino tayo, maharlikans tayo, matalino tayo, matulungin tayo, di ba? Pero pag-isipan natin ng 10 beses kung tama pa ba yung ginagawa natin na pagtulong, lalo yung mga katulad itong tao, mga kaibigan, di ba? Ramdamin natin, mga kaibigan. Hanggang dyan na lang muna, mga kaibigan, yung ano. Tapos ito pa pala, mga kaibigan, kanina merong blind item si Sekiyama, mga kaibigan, yung napakinggan ko kanina na isang ano daw to, isang tao na sumisikat daw sa social media. Pinag-uusapan dito sa social media, mga kaibigan, di ba? So nakausap daw niya itong tao na to, mga kaibigan, nung birthday niya, mga kaibigan. So naitanong niya ngayon dito sa tao na to, mga kaibigan, yung ano na si FLM ganito ganyan. So nabanggit itong tao, mga kaibigan,
kay Sekiyama na, oo, kilala ko si FLM. May utang nga sa akin yan na 1 milyon. O milyon, may utang sa akin milyon. Sabi ni Sekiyama, kailan? Nung 2011 daw. Diba? So, hindi naman natin alam kung ano yung buong istorya doon sa likod na yun, sa likod nung utang na yun, mga kaibigan. Kasi 2011 pa yung mga kaibigan. Hindi natin alam kung paano na i-settle ito, kung na-i-settle ba to o hindi, or may mutual understanding na ba sila, or whatsoever, hindi natin alam. So hanggang doon lang yung pwede nating ano yun, mga kaibigan. Tapos ganyan, gigil daw si Sekiyama, ganito ganyan. Kasi siyempre, hindi makapaniwala si Sekiyama na isang Francis Leo Antonio Marcos magkakaroon ng utang, di ba? Gaya nga nito, mga kaibigan, ito pa pala, nakalimutan ko, mga kaibigan, isang punto pa pala dito, kasi sa bandang huli nito, mga kaibigan, is merong ano to, ito pa yung pinakamagandang isang punto dito, mga kaibigan, na doon sa pinagtutugma-tugma natin, mga kaibigan, na ayon sa narinig sa social media, tumutumpak, mga kaibigan. Nung 90s, mga kaibigan, itong si Joan Tipacio, mga kaibigan, ay pinautang o humiram si FLM o binigyan si FLM ng 200,000 kasi nung time na yon nanalo daw yung kanyang asawa na si Manuel Escudero ng Tricac Derby sa Oregon, mga kaibigan. So 200,000 daw, mga kaibigan. So hindi naman lingid sa kaalaman natin, mga kaibigan, na si FLM ay nagsasabong, di ba? Napatunayan niya yung Nino dahil nung nakita sila ni Nino doon sa Rizal, mga farm yung tinatanong. Nasasabi din naman ni Apula kay Francis Leo Antonio Marcos na nagsusugal din siya sa casino. Yung ito nga kay Epang di ba? Na na-meet nila sa casino. Tapos nasasabi rin niya na nag-play siya ng blackjack. Yun ang pinaka-paborito niya. So nagsusugal si Francis Leo Antonio Marcos noong mga panahon na yun, mga kaibigan. Binago lang yata niya nitong uli na, mga kaibigan. Di ba? Ang pinaka nakapag-catch up naman sa aking mga kaibigan dito ay yung sinabi niya na 90s pa yon. So ilang taon pa lang si FLM noong mga panahon na yun, mga kaibigan. Baka wala pa, hindi pa niya nakukuha yung kanyang mana o hindi pa natatransfer sa kanya yung kanyang mana. Di ba? Baka teenager pa lang siya, no? Baka nagsisimula pa lang siya. Ang tawag daw niya kay Francis Leo Antonio Marcos noong panahon na yun ay Leo. So, ano yung ibig sabihin para sa akin nun, mga kaibigan? Para sa akin nun is tumutugma yung sinabi ni Francis Leo Marcos nung nandun siya sa NBI na hanggang grade 5 ako, tapos nung 17 ako, ganito ganyan, nagpalit siya ng pangalan. So teenager pa si Francis Leo Antonio Marcos, Francis Leo Antonio Marcos na siya. Ginamit na niya yung totoo niyang pangalan, mga kaibigan. Kung ano yung nasa likod nito, mga kaibigan, kailangan din natin malaman, mga kaibigan, kasi nasa social media na si Francis Leo Antonio Marcos. Nasa social media tayo, mga kaibigan. May mga may mga bumabatikos sa atin sa pagtatanggol natin kay Francis Leo Antonio Marcos. So hinihintay natin yung konkretong sagot ni Francis Leo Antonio Marcos, mga kaibigan. Kumbaga para sa akin, sa issue ng pamilya, sa issue ng kanyan, birth certificate lang niya, mga kaibigan. I-public lang niya sa atin, mga kaibigan, yung birth certificate. Pwede natin isampal to lahat sa kanila, mga kaibigan. Diba? Kasi yun yung magpapatunay kung sino ang kanyang ina at kung sino ang kanyang ama na nakasaad sa kanyang birth certificate, yung kompleto, yung authenticated ng National Statistic Office, yung NSO, yung niladala sa DFA, mga kaibigan. So tumutugma nga, mga kaibigan. Tapos mapapasinungalingan naman ito yung sinasabi ni Victor Lorenzo nung nagpa-interview siya last time sa isang radio station na 2006 daw nagpalit ng pangalan si Francis Leo Antonio Marcos. Maliwanag yun, sinabi niya yun sa on air sa radio station, mga kaibigan. Diba? So hindi na naman tumutugma. So mapapagdugtong-dugtong natin na oo nga, ganito. Kasi wala pa tayong konkretong sagot, mga kaibigan. Marami pa tayong katanungan kay Francis Leo Antonio Marcos na napapagdugtong-dugtong lang natin, mga kaibigan, yung sagot, di ba? Nakita naman yung mga pahayag ni Francis Leo Antonio Marcos sa kanyang pagkatao. Is medyo matipid pa ng konti, mga kaibigan. Meron pa na pa tayo, mga kaibigan. Pero kung ano yung paniwala natin, yun ang totoo, mga kaibigan, at yun ang hinihintay natin na lumabas sa bibig mismo ni Francis Leo Antonio Marcos. Balik naman tayo dun sa lalaki na sa lalaki tuloy, dun sa kausap ni Sekiyama nung birthday niya, mga kaibigan. So yun na nga, di ba? Sinabi nga doon kanya, hindi naniniwala si Sekiyama na may utang si Francis Leo Marcos dito sa tao na to.
So siyempre parang galit si Sekiyama, hindi siya makapaniwala, ganito, ganyan. Pero ang nag-catch up naman nung attention ko mga kaibigan ay yung sinabi nung tao na to bago siya umalis mga kaibigan. Ang sabi niya kay Sekiyama, sabihin mo kay FLM, kontakin niya ako at tutulungan ko siyang makalaya. O di ba? Yung puso nung tao na yun, kung sino man yung nagsalita na yan kay Sekiyama, yung puso niya, ang pinairal niya o nakita niya yung ginagawa ni Francis Leo Antonio Marcos, yung kabayanihan ginawa ng isang Francis Leo Antonio Marcos. Kaya niya, ang balik niya kay Sekiyama bago siya umalis ay, sabi mo sa boss mo, kontakin niya ako at tutulungan ko siya makalaya. Di ba napakaganda nun mga kaibigan, di ba? O, ibig sabihin, may puso yung tao na yun kung sinabi sana ng tao na yun na na sasampahan ko ng kaso yung boss mo o si Apulakay, ganun, di ba? Hindi naman ganun yung sinabi niya. Ang parting word niya kay Sekiyama is, kontakin ako ni Francis Leo Marcos at tutulungan ko siya makalaya. So, sino kaya yung taong kausap ni Sekiyama nung mga oras na yung mga kaibigan? At ano ang kakayanan nitong tao na to para tulungan si Francis Leo Antonio Marcos na makalaya? So, yun ang question mark mga kaibigan. Blind item to ni Sekiyama. Pero, kung talagang nanonood kayo at talagang nakatutok kayo mga kaibigan, alam nyo kung sino yung tao na to, kung sino tong tao na to na tinutukoy ni Sekiyama. Dahil pag nakikinig talaga kayo kay Sekiyama at nakikinig kayo sa channel ni Francis Leo Antonio Marcos, mapapag-aralan nyo kung ano ang nangyayari labas at loob ng channel ni Francis Leo Antonio Marcos. Mapapag-aralan nyo mga kaibigan, di ba? Mawawari ninyo, di ba? Para saan pa yung mga wisdom ng FLM family worldwide kung di natin gagamitin mga kaibigan. So yun lang. At ipaalala ko ulit mga kaibigan, yung greater humanitarian natin mga kaibigan, yung nabanggit ni Sekiyama nung pagkatapos nung Alabang, di ba? Ano doon pa si kasama si Romy Diaz, si Erwin Siar na nag-announce nun mga kaibigan na pati si Sekiyama ang nag-announce nun na March 15 mga kaibigan ay magaganap yung greater humanitarian, which is 1,000,000 sako ng bigas. Maaaring ganapin ito sa Quirino Grandstand o kaya sa Philippine Arena mga kaibigan. So ako personally, yan ang pinaka-aabangan ko mga kaibigan, kasi bigas yan mga kaibigan. 1,000,000 sako ng bigas mga kaibigan, tagto 25 kilo. Ilang trailer kaya yun mga kaibigan, o ilang truck yun mga kaibigan, na pila-pila siguro doon mga kaibigan. Baka kalahati yung siguro ng Quirino Grandstand maipapuno ng bigas mga kaibigan, di ba? So ang haba siguro ng pila nun mga kaibigan, hanggang highway, hanggang Rojas Boulevard siguro ang pila nun mga kaibigan, kasi social distancing mga kaibigan ang paiiralin dun Hindi naman pwedeng i-cancel yun dahil lang na may pandemic na ganyan. Pwede yun, pero social distancing yung mga tao. Biro mo, kada isang tao, isang pamilya, isang sako ng bigas mga kaibigan. So napakasaya ng pagkakataon ng mga kaibigan. Yun ang pinakahinihintay ko, kasi yun ang greater humanitarian na gagawin ni Francis Leo Antonio Marcos. At hindi biro ang ilalabas ni Francis Leo Antonio Marcos na salapi para maganap itong greater humanitarian na ito mga kaibigan. Kasi doon on the spot, 1,000,000 sack of rice, kitang-kita ng ating mga mata mga kaibigan na tumpak talaga mga kaibigan. So ang FLM family worldwide, OFW, napakagandang pagkakataon nito para muli natin buksan ang ating mga puso, dukutin ang ating mga pitaka at makibahagi tayo dito sa greater humanitarian mga kaibigan. Ako personally, ito ang hinihintay ko at dito ako magbabahagi ng aking makakaya. Minimum 4 na sakong bigas, maximum siguro mga 5 sakong bigas ang aking iaambag dito mga kaibigan. So ganoon din sana yung ibang OFW, di ba? Kasi bigas ito mga kaibigan, tatatak ito sa bawat Pilipino o bawat pamilyang mapapagkalooban natin mga kaibigan. So pwede yan, depende na yan sa desisyon ni Apulakay kung 100,000 sa Manila, 100,000 dito sa 100,000 dito, 100,000 sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Bahala na kung ano mapapagdesisyon nila, pero importante yung 1,000,000 sako ng bigas ma-produce, di ba? Kasi
sinabi yan mga kaibigan, di ba? Hindi natin pwedeng kalimutan at baliwalain ang isang salita mga kaibigan, di ba? Kasi diyan natin makikilala, diyan natin maipagbabalaki pa ng lalo, kasi sasabog ito ng parang bulaklak mga kaibigan, yung halimuyak ng bango nung nakatanggap ng bigas. Yung kukwento to na Francis Leo Antonio Marcos ay nagbigay sa amin ng isang sakong bigas, di ba? Nationwide mga kaibigan, parang gano'n pwede rin yung mangyari yung gano'n mga kaibigan, no? Pero kung sa Metro Manila lang yung gagawin yung yung 1 million sack of rice, isang bagsakan, o kaya doon sa Philippine Arena mga kaibigan, merong mga media mga kaibigan, sigurado hindi pwedeng hindi ito magkakaroon ng mainstream media mga kaibigan. Ang kakapal na ng mukha nila pag hindi nila kinover tong greater humanitarian event na ito mga kaibigan. 1 million sack of rice mga kaibigan. Balikan nyo yung video na yun mga kaibigan, yung doon pa si nun umaakyat pa si Hernan, ay si Don Ignacio nung mga panahon na yung mga kaibigan, nung in-announce ni Sekiyama yung greater humanitarian na yun mga kaibigan. So we hope that yun na yung magiging topic, kasi yun ang talagang inaabangan ko mga kaibigan yun ang pinaghahandaan ko mga kaibigan. So ang eksena lang ng panahon natin mga kaibigan, biro mo February na ngayon, March 15 gaganapin yung mga kaibigan, di ba? Pagkatapos nung optical mission mga kaibigan, greater humanitarian kagad, 1 milyon sako ng bigas. Isipin nyo yung mga kaibigan, di ba? In that short time span, mamimigay si Sekiyama ng 1 milyong stab. Paano magagawa ni Sekiyama yung mga kaibigan ng ganong kabilis mga kaibigan? Sabagay, tutulong naman dyan sila Baby JC, sila Don Ignacio mga kaibigan, di ba? Siyempre lahat yan, sila GJ Ram Lagata, sila, sino ba pa nasa Pilipinas, yung asawa ni GJ Ram Lagata, sila Allen React TV, basta lahat ng mga sila Papasario TV, tsaka marami pang ibang mga magbo-volunteer mga kaibigan dyan sa kanya-kanyang mga lugar sa Metro Manila para mamigay nung claim stamp. Kahit siguro mga tiga bayan ng Manila mga kaibigan depende doon sa maaabutan, kasi 1 milyong claim stamp yung mga kaibigan, hindi basta-basta yun. So siyempre andyan naman yung branch code, sila Baby JC mga kaibigan, di ba? Sama-sama yan ng grupo na yung mga kaibigan mamimigay, di ba? Yan ang Team FLM, yan ang solid na Team FLM, di ba? Pag nagsama-sama yan mga kaibigan, Sekiyama, JC Brown Squad, tsaka itong mga vloggers mga kaibigan, napakatibay, walang imposible, walang hindi makagawa. Ang Bianca Francis Leo Antonio Marcos, ang pandemic hero ng Pilipinas, ambassador for urban and humanitarian, ang Bianca Francis Leo Antonio Marcos.